Ang ahas na mismo yung pumasok sa amin. Pecha de Peligro. Tama ba doon? Paghaluin mo lang yung mashed na saging. Unahin natin to. Thank you! Ito nga ang mapapanood nyo kapag itinuloy nyo itong video. Ano palag? Nakauli na siya. Meron tayong gustong gawin na nagmumula mismo sa sentro ng pagkatao natin. Madalas lang hindi natin ito binibigyan ng pansin sa pag-akalang may mas importante na kailangang unahin. Kapag dumating yung araw na nagdesisyon tayong sundin ito, ang buhay mismo ang kikilos para ilagay tayo sa daan kung saan ito patungo. May 2024 nung gumawa kami ng malaking desisyon na iwanan ang buhay namin sa Metro Manila dahil sa bagong oportunidad na nagbukas sa amin dito sa Siargao Isla. Marami mang lubak ang aming dinaanan pero alam kong yun ay kasangkapan para matuklasan ang nilalaman ng aming katauhan. Kami nga pala ang Isla Pamilya at ito ang aming storya. So ngayong araw, naggising kami na sobrang daming langgam. Actually, bawas na yung dami nito kasi sinisimula na siyang linisin ni Mama. At sa kalagitnaan nga ng paglilinis ay bigla niya akong tinawag sa nakita niya. Kaya sinama ko na rin kayo dahil pangyayari ito na dapat nyo ring makita. Naging misteryo sa amin nung una kung paano siya napunta dyan at bakit hanggang dyan na lang siya. Ayan. Ang tigas. Huh? Nadikit siya. Tanggalin mo na lang. Nadikit siya. Nadikit siya dito. Bumuka eh. Ito yung sumalba pala sa atin kasi kung wala to, malamang katabi na natin yan. Kinain na yung ulo niya ng langgam. Tingnan mo. Ulo niya yan? Or yung kabila? Ulo niya. Ito yung buntot niya. Oh. Oo nga. Dito siya dumaan. Dito siya dumaan sa likod. Sa likod siya dumaan. Ayun, medyo masukal nga tong likod at hindi namin ito masyadong pinapakita dahil hindi namin sure kung parte pa ba ito ng properties. At dahil nga sa nangyari, kailangan na naming i-clear itong part na ito para sa safety namin. Buti nga at surrounded ng linen wallpaper itong silid tulugan namin. Makikita nyo sa mga naunang episodes na ito yung isa sa mga unang ikinabit ni Mama. Well, God is good. Yes, thank you po Papa God. Dahil sobrang dikit niya na, gagamitan na natin ng plies tsaka long nose. So sobrang dikit nga niya talaga. Hindi siya makakalis. Para siyang na-trap dito sa loob. Pero ang galing niya kasi na ano. Yan o. Talagang dikit na dikit. Naghahanap na siguro siya ng matataguan. Ang ahas na mismo yung pumasok sa amin. Yan o. Ang dami langgam. Ang takot nga nung una ay unti-unting napalitan ng awa dahil kasi sa pagsubok niyang pumasok sa space na hindi siya allowed. Though hindi niya naman alam yun. Buhay niya ang naging kapalit. So ayun. Kagaling na ni Mama galing sa palengke and nasa Pecha de Peligro. Pecha de Peligro. Tama ba doon? Pecha de Peligro. De Peligro. Basta nanganganib na ang aming budget. Yung next na dating ng pera namin is next week pa. Ang naisip naming solusyon is ganito. So may pang merienda kami. So basta may asukal lang. Tapos flour, in case na gusto namin ng... Si ate oh. Hinatiran kami ng saging. Gawin namin tong pancake. Siya pala si Ate Inday, ang mabait at mapagbigay naming kapitbahay. Siya pala yung may-ari ng tindahan ng prutas at gulay. Bud, paano gumawa ng pancake gamit yung saging, itlog, all-purpose flour, mantika, sugar, baking soda? Mukhang gagawa ka ng banana pancake. Madali lang yan. Paghaluin mo lang yung mashed na saging. Itlog, konting
konting mantika, tapos idagdag mo na yung all-purpose flour, sugar, at baking soda. Haluin hanggang magkakaroon ng batter. Madalas din namin itong lutuin nung nasa Manila pa kami. Pero yung gamit namin ay yung nasa box na nabibili sa mga grocery. Yung lalagyan mo lang ng tubig, itlog at konting halo, pwede mo nang iluto. Kaya naman hiningi namin yung konting tulong ng teknolohiya. Nalaman nga namin na halos pareho lang din pala. Tapos iluto mo na sa kawali. Sobrang sarap. Mas mabigat nga sa tiyan itong ginawa namin dito compared dun sa nakabox na ginagawa namin noon. Tipong isa lang nito, busog ka na. Tapos hindi na rin namin kinailangan ng pancake syrup dahil matamis na siya. By the time kasi na ini-edit ko itong video, nauubos na namin ito. At umabot nga rin siya ng 3 araw na almusal at merienda namin. Marami ka na rin palang magagawa sa kalahating kilo ng harina at isang piling ng saging. So, pagdating naman sa ulam, meron kaming itlog. Yan yung protein source namin. Tapos, noodles. Meron kaming noodles. Tapos, haluan namin siya ng miswa. 2 klase ng miswa. Yan. Per batch yan, per ulam. Isang noodles, isang batch. May mga panahon nga na nakaka-experience kami ng pecha de peligro at nakaugalian nga namin noon na maghanap ng mauutangan para lang ma-maintain ang nakasanayan. Kaso sa katagalan nagdulot ito sa amin ng hindi magandang karanasan. Pero okay lang dahil yun din ang nagturo sa amin ng mga bagay na kailangan pa naming matutunan, which is ang matutong mamaluktot habang maiksi pa ang kumot. Hindi naman laging ganito. Yung mga moment lang na nanganganib yung budget namin or hindi ganun kalaki yung kinita namin sa range ng month na to o sa panahon na to, kailangan naming mag-isip ng paraan para mahiraos yun. Na hindi naman sobrang nasa-sacrifice yung kinakain namin. So ipapakita naman namin ngayon kung paano namin siya niluluto. Pagpapakulong muna kami ng 3 baso ng tubig dito sa takure. So habang pinapakulo natin yung tubig doon, maghihiwa naman tayo ng bawang at saka sibuyas. Mantika. Bawang, sibuyas. Tapos may nabibili kaming curry powder, tag 10 pesos sa palengke. Lagyan na natin konti. Lagyan na rin natin ng paminta. Lagyan na natin yung itlog. Itlog, mabilisan to. Halo. Lagyan na kagad natin ng tubig. Yung pinakulong tubig natin. Unahin natin to. Lagay na natin yan dyan. Sunod natin to. Parang miswa din siya pero mas malalaki lang konti sa miswa. 2 nito. Tapos, yung miswa din natin, 2 miswa. Pero maya-maya konti, siguro mga 30 seconds. So yung tinanim natin malunggay na nakaraan, may mga dahon na. Hindi man ganoon kalabong, pero pwede na natin itong kuhanan ng siguro kahit mga 3 piraso. 3 pirasong dahon, 1, 2, 3. Trim na natin to para tumubo. Yan. Kasi the more na pinuputulan mo yan sila, the more na nag-grow. So, tanggalan na natin ito. Yan. So, kumulo na siya. Yan na. So, kailangan natin lagyan din ng asin kasi maraming tubig eh. Lagyan natin ng asin. Lagyan natin yung miswa. Lagyan na natin yung konting dahon na napulot natin. Yan. Dahon. Yan. Yan. Lagay lang natin yung pampalasa. Boom! Tapos na. Konting halo. Boy. Dala ka. Ano yan? Thank you. Ano lang?
May season din talaga ang buhay, ano? May panahon na sagana o sobra-sobra ang biyaya sa ating mga lamesa. May panahon din na sakto lang o minsan kulang. Ganun talaga siguro ang buhay eh. May araw at gabi, may malungkot at masaya, may mabuti at masama. Kumbaga, lahat may kasalungat. At ang makulit, walang permanente. Nasa taas ka ngayon, bukas makalawa, nasa baba ka naman. Tapos, ang pinakamalupit ay yung buhay ka ngayon, bukas hindi mo alam kung buhay ka pa rin. Di ba? Saktong-sakto. Parang sinukat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dalawang beses tayo kumain sa isang araw. Meron na kaming 6 na araw na pagkain. Ito nga ang naging paraan namin para malagpasan yung Pecha de Peligro na dumaan sa amin nung nakaraan. Around 50 pesos kasi may ulam na kami sa isang kainan. Malaking tipid compared sa nakasanayan, which is around 150 to 300 pesos. Pagkatapos siguro nito, matagal muna kami hindi kakain ng noodles. Alright! Season na nga ng tag-ulan dito sa isla, pero madalas hindi naman buong araw umuulan. May oras pa din na nagpapakita si Haring Araw o minsan isang buong araw na umuulan. Tapos kinabukasan buong araw naman sumisikat si Haring Araw. Tulad na lang ngayon, kaya itutuloy natin itong journey natin sa pagtatanim. Hindi naging sapat yung niready nating pagtataniman, kaya kinailangan nating magdagdag at dito na tayo kukuha ng lupa. Ito pala yung pinagtaniman natin ng sibuyas nung nakaraan, kaso sa hindi malamang dahilan wala ni isa ang nakasurvive. Pero nadiskubre ko nga nung ine-edit ko na itong video na marami palang gumagapang na mga insekto. Hindi ko ito napansin nung moment mismo na ginagawa ko ito. Ang hinala ko, itong mga to ang kumain ng mga sibuyas na itinanim ko. Or pwede rin may mali lang talaga sa naging proseso ko. Ewan, iba na lang siguro itanim ko dito. Meron talagang peste. Tulad nito, namumulaklak na tong talong actually. Kaso, papansin ko nalalaglag yung bulaklak niya. Tapos napapansin ko may langgam talaga na dumadali sa kanya. So itry natin dun sa taas. Baka dun matigil na yung peste. Kasi kung dito lang tayo dito, hindi talaga tayo aan.
ate. Lately nga, medyo humihina ang turista dito sa isla at kapalit nun, maraming hindi na ibebentang paninda ang kapitbahay namin. Narealize ko nga din dito na hindi madali ang pagnenegosyo ng prutas dahil napakabilis ng expiration. Hindi katulad ng grocery na buwan or taon bago ito mag-expire. Dito sa prutas, parang time trial yung negosyo mo. At natsyempohan nga namin nung nagtatapo na sila ng mga hindi na maibebenta. Kaya hiningi na rin namin yung iba. Specifically itong saging dahil napanood ko sa internet na maganda daw itong pataba kapag ibinabad mo ng higit isang araw sa tubig. Tapos yung iba dito idadagdag na lang din namin sa gawa naming compost pit. So ito na siya. Ano? Puno na natin. After 2 days, oras na para ipakain na natin sa mga halaman. Alright. Nasa experimental period pa rin tayo dito sa journey ng pagtatanim. Dito ko nga rin malalaman kung totoo ba yung napapanood ko. At isa pa nga itong eggshell. Napanood ko nga rin na kapag ginamitan mo daw ng blender para maging pino, mainam daw itong pataba para sa mga halaman. And since isa ang itlog sa murang protein and fat source, regular kaming kumakain ito. Kaya kung napansin nyo, marami na kaming naipon at kesa naman itapon namin, mas maigi na gamitin na rin. At patuloy ko pong idodokumento yung progress namin dito. At kung may maliman or better na paraan, mag-iwan lang po kayo ng komento. When it's getting dark. It's getting dark. Are we required to speak English in here? Okay. Ito pala si Richie, isa sa mga lokal dito sa isla na madalas kong makasama. Ngayong araw tuturuan niya tayong manghuli ng Kayabang. iba daw pala yung coconut crabs kasi parang Para siyang lobster na sa lupa. dun sa mga past video ko, tinatawag ko siyang coconut crabs 2 beses yata. Pero mali pala ako dun. Ito ang gagamitin siyang cup. Hindi planado ang pagbisita niya at matagal din kaming hindi nagkita. Biglaan nga lang siyang pumunta kaninang umaga. Pagtingin niya nga sa puno ng niyog na maraming bunga, bigla niyang naisip na kumuha. At dahil malapit din naman siya sa may-ari nitong area, hinayaan at sinuportahan ko na lang siya sa gusto niya. Ito nga ang eksena. Isado na yung nyog, yung buko, alam mo yung tunog. Oh, ito katulad nito, magulang. Diba yung tunog niyan? Siya yung buko expert. Isang tunog na yung narinig ko. Pero siya na, iba-iba yung narinig niya. Oh. Diba to? Diba yung texture ng balat niya? Kasi Parang wala akong texture ng balat mo. kahit... Ito medyo magulang na. Pwede pa. May magulang na yung konti. Sureball yan? Oh. Let's say. Hope yaman yung popcorn. Yun oh! Win! Oh, katukayin mo ngayon para malaman ko. Oh, meron. Okay. Ang galing mo naman, sir. Yun oh. Ay, luya! Talas ng itak na yung Magellan. Patay magulang. Kalabaw. Patay ni Palir. Oh! Ang kayabang naman. Loko mo ko ah. So magta-try ulit tayo kasi matanda na yung nakuha niya.
Ano? Nabunot! Lapit ang bunot. Hindi na tayo dyan. Para na yung kapitbahay namin. Pilay. Natatanggal. Para tayo dyan. Wari kiti, oy! Wari kiti! Patay ka! Matibay nga! Okay. Nalaglag na. Poink, poink. Kailangan kasi niyan, hindi siya makuha yung katas. Dapat doon na siya kakatas sabay pagluto mo sa kawali. Para sasama lahat yung ingredients, yung kayabang at saka ng buhok, yung... Pwede rin ganyan. Ganyan, Oh, diba? okay. Pwede rin. Parang carrots. Okay. Ganyan mama. Meron kayong yung baboy na? Ano yun? Ano yun? Min? Wala. Yun ang hinahalo doon. Pipi kasi. Kakainin mo yung... Yung eksena nga kanina ang naging mitsa para manghuli kami ng kayabang na sinasabi niya at para meron din kaming paggamitan itong niyog na kinuha niya. Bago nga daw yun, i-ready na namin ito para magluluto na lang kami pag uwi galing manghuli. Palag. Nakahuli na siya. Nakahuli na siya. Yung na yun ulit yan. Unfortunately, ito lang ang nag-iisang nahuli namin at nalaman ko nga rin sa kanya na yung last time na nanghuli siya ng kayabang ay 3 taon na ang nakalipas. At kahit siya nagulat din na wala na siyang makita. Dati daw kasi sobrang dami. Siguro dahil dumami na rin talaga yung tao dito sa General Luna. Pero marami pa rin naman daw sa ibang parte ng isla. So, isa is better than zero. Diba? Pwede na. So, okay na yun. Experience din. May mga panahon na kailangan nating i-value at pasalamatan ang experience, anuman ang naging resulta. Isa pa, masaya din itong tao na to kasama. Comment lang po kayo kung gusto nyo pa siyang makita. So, ito yung nag-iisang huli namin. No? Yan. So, dahil nag-iisa lang siya, pakawala na lang natin. Bye-bye. So medyo epic fail yung journey natin ngayong araw. Kasi imagine may naka-ready. Tapos, yan, niyog, nagagamitin sana sa pagluto noon. So, para hindi masayang ito, gagawin na lang natin itong bukayo.